So ito na nga, ito yung napansin ko eh. Hindi yan. Ito itong clutch. Yung clutch hindi maubad eh. Tapos ayan oh, pinag-welding na pala ang putya. Lagi. Malin diskarte ah. Sumobla itong clutch. Sure ball yan. Kasi ayan oh. May pinersa silang i-shoot na siguro may nakakalang na dumi. Meron pa dito sa upuan ng bearing. Ayun. Tapos ito puro sealant itong mga to. Ang sealant ito malala ito ang clutch. Hanap na yan. So ito na nga ang nangyari siguro dito, siguro lang siguro kasi ang dami kong napansin problema may kahit pa nga may tumama dun ito tama din baka yung tornilyo nung sigunyal. Tapos ito itong mga to yan ganyan to. Tapos eto siguro kaya to na warp tatagas na lang sa likod ito yung likod na part siguro yun nga umuntog yung lock ng ng bearing, hindi na ipwesto sa slot. Tapos pinukpok, siguro pinukpok kaya yumuko to kaya nagkaroon siya ng ng marka na parang crack to. Makakapamos siyang lubog ito medyo yumuko to siguro kinisin ko na lang to. Yan naglilik na malakas Naktiting talaga. Shoutout sa BDM. BDM gumawa ng crankshaft. So linaw So ito, na-torque ko na itong mga to yung para sa sigunyal. Yan, para makita nyo kung goodies. Ito hilahin nyo lang itong chain. At madali yan mahila. Yan. May karga pa yan, may bitbit pa na na transmission. Yung clutch, tsaka yung clutch basket, tsaka yung transmission. Yan, maluwag Ngayon, ito naman. Hindi ko pa siya natutorque kaya hindi ko pa mapunasan. Hindi pa natutorque itong mga to. Ang problema ko dito, na-overtorque nila yung tornilyo yan. Hindi lang isa, ang dami. Ayan nag-iba na yung ng thread nahila na siya halos karamihan kaya nakikita nyo ba ayan iba na yung saan nagpo-focus naman nanginginig siguro ayan pucha na-overtorque yung mga tornilyo puti. Paano ko higpitan tong mga to? Ito lang, itong mga goodies lang pwede ko higpitan. So ito na nga, may-ari na ito, ayaw niya nang padala sa machine shop. Kita ba
yung guhit-guhit. Ayan. Nakita yung guhit-guhit, ano. Wala, ayun yun ang... Kasi malaking ano to, baka ma-negative sa ano to eh. Sa machine shop to eh. May guhit-guhit. Wala eh. Pakabit na lang daw. Putik. Kakabit ko na lang. So ito, naisampa na nga namin yung makina. Hindi namin napalitan yung clutch. Bale, binuo lang ulit to. Nakapagpalit lang mga gasket, piston rings, valve seal, nakapaglapping. Yun lang eh, mga gasket lang napalitan. Wala nang leak. Pucha, ang problema dito kasi yung o-ring na nilagay ko, ano lang, online ko lang nabili. Yung o-ring na itong ano, yun, yung tubo na yun, papasok yun ng ano yun, ng makina. Nandun kasi sa loob yung pump. Doon nag-leak, tumutulo yung langis dito. Pucha, laki trabaho pa naman. Kaya yun, nagpakuha na lang ako ng Byton o-rings, papalitan yun. Bali yung procedure, tatanggalin yung langis. Tinanggal ko na yun, exit ko na yung langis. Kailangan ko ba rin yung headers, yung coolant, kailangan ma-exit yung coolant. Tatanggalin yung oil pan para ma-access yun, makita yung ano. Kasi kung hindi ko tatanggalin to, pwede mahugutin. Kaya lang baka may matanggal na goma dun sa dulo, kasi hanggang dulo yun, hanggang dito yun eh. Dito banda yun eh. Mahugot yung goma, maiwan dito sa oil pan, di makuha. Bukod dun, baka may kaunti-kaunting coolant na tumulo dito sa loob. Kaya kailangan mo rin talaga tanggalin. Ayun, busit. Ayan, tanggal yung headers sa atong ano, yung mid link. Tapos damay ko na rin to kasi penalta ko rin to eh. Ang nag-leak dito eh. So, daliri ko dito. Yung o-ring dito. Kaya, ayan, langis niya. Papalitan ng o-ring, tapos damay ko na ito. Baka yan naman sumunod. Ayan, napisat na nga eh. Ayan, sinasabi ko, yan tubo na yan. Ayan, diretso yan dun sa pump. Ito yun. Ayun. Ayan, ako na ng mga o-ring. Putik.